tayong supplement for that. Yeah, but we will not be tackling the optimizer. So we will just be tackling today the essentials, specifically the Vita Oxidant, because I have already discussed the core minerals last time. So you can ask with our other coaches for the recording last time, no? So for you to be able to understand also the core minerals. So basically, i-explain ko lang. So, bakit yung cell essentials natin is divided into core minerals and vita-oxidants. Bakit nga ba? So, basically, the core minerals, it contains the minerals that we need. And then the vita-oxidants, it contains the vitamins and antioxidants na kailangan natin. Pero bakit magkahiwalay siya? So, basically, yung core minerals and vita-oxidants, kapag pinagsama mo kasi siya sa isang tablet, it can actually interact with each other. So some others cannot be absorbed if they are being together in one tablet. So that's why our scientists hindi siya interact with the food that we eat in our for example in our daily diet kumain tayo. So ibang minerals po kasi nag-i-interact siya with the food that we eat. That's why ang ginawa ng mga scientists is kinover siya ng amino acid. So, nag-undergo ng chelation process para mabalot yung minerals natin for better absorption. So yun siya. So, yung vita-oxidant, hiniwalay siya. At the same time, pag makita nyo sobrang dami kasing laman ng Usana essentials natin, hindi talaga siya kayang lunukin in one tablet. So, kahit na paliitin pa yan, hindi talaga kayang lunukin pag sobrang laki ng tablet, no? So, pero basically, the main reason is because of yun nga, yung pwede magkaroon kasi ng interaction with food and at the same time, yung and the kernels, if together sila in one tablet, it can interact with each other, so hindi siya masyadong ma-absorb. So that's why makikita nyo talaga ng yung products natin is very effective. It's because mainly Usana have invested in the formulation of the product. Okay? So, ito yung yung food pyramid, no? So basically, as what I've said, yung essentials, this is the foundation of our body. So the basic vitamins, minerals, and antioxidants that we need every day. And yung the rest is those are other products that can help us be more healthier, no? So yun, so para magkaroon tayo ng optimal health, most especially kung marami tayong health condition or mas prone tayo sa mga health risk, no? Ayan, kasi may mga sakit nga na namamana, tama? So, yeah. And we also have some other skincare and other products that can be used, no? As what I've said, we'll be discussing only the antioxidant for today. So, this is the main overview of the Usana Essentials. It helps in our body, it nourishes, protects, and renew our cells. It has cellular nutrition. So basically, the benefits is quality sleep, extra stamina, better metabolism, good bowel movement, and strong immunity. So it has 13 vitamins, 16 minerals, and 14 antioxidants. So this is just another overview, no? So why is it we still need to take vitamins, mineral, and antioxidant? Because basically vitamins and minerals they really work hand in hand for better absorption and para mas maging effective siya sa katawan natin. Yan. So cellular nutrition can be described as the process of making sure our body's cells receive the nutrients they need so they can perform all the major functions to help you achieve optimal health at the cellular level. And we all have also incorporated the intelligence technology that makes Usana different from other products. It has intelligence, ang ibig sabihin po niyan is innate cellular intelligence. It only means that yung intelligence technology, it helps our cells mag-stimulate na mag-produce ng more antioxidants, no? So for example, our cell can only produce one antioxidant at a time. But if you are using an intelligence technology, it can double or triple the antioxidants that it can produce.
So yun yung ibig sabihin ng innate cellular intelligence. So it can actually help in the better communication inside the cell. Now, for example, our body needs more more coenzyme Q10. If it demands more coenzyme Q10, then our body will produce more coenzyme Q10 because it has innate cellular intelligence. So, malinaw po ba? If you have question later on, you can raise your question for clarification. Okay? So, this is the patency. When you say patency po dun sa product, it means na hindi siya pwedeng gayahin. So, yan. So, our product has the Lisan Intelligence patency, no? Yeah. You can actually Google it. So, you can at least show it to your, clients, no? So, yeah. And yun, so as what I've said, our body can produce its own antioxidants. No, when you say exogenous, yun yung nanggagaling sa labas. When you say endogenous, yun yung napoproduce ng katawan natin. So yun. Okay, so when we say upgrade from the old cell essentials, yung mga matagal nang nagtitik ng cell essentials, no? So nakita nyo, di ba, yung kaibahan ng packaging. So it means na nare-reformulate yung product natin. So it means ina-upgrade every now and then. That's why we have a lot of scientists who studies our products. So continuous yung studies natin and research. So if they have found out that there are additional nutrients that can help us achieve optimal health, they will actually upgrade our product. So basically, yung vitamin A and vitamin E natin, it has a broader range later on. Madi-discuss ko yan, ano? And it has improved amounts of vitamin K, vitamin D, iodine, and choline. Yeah. So as what I've said, yun yung intelligence complex. So yun yung in-add on from the old essentials. Dati po kasi essentials yung pangalan. So right now, essentials na tayo. So because it has intelligence complex. And it achieves platinum plus na category. So before gold yung ating category sa nutritional supplement, no? So right now, tayo yung pinakamataas na rating. So we have the platinum plus award. Okay. So, essential support your entire body from head to toe. So, parang, alam niyo po ba yung bahay kubo, no? So, napaghahalata yung ating edad. So, mga nakakaalam pa, nakaka-memorize pa ng bahay kubo. Tinuturo pa ba yan sa school ngayon? Hindi na yata, no? Pero anyway, yung kung lahat ng nutrients, gulay, prutas, no, na nasa bahay kubo, lahat yan nasa cell essentials natin. No? So, it supports immune system, cardiovascular system, skin and nails, brain, eyes, cell health and integrity, bones and joints, muscle, tissues, thyroid, liver, and metabolism and energy. Okay? So this is our Vita-Oxidant. So it delivers a balanced blend of high-quality vitamins and antioxidants along with intelligence complex to support overall full body wellness. Okay? So I will run through with the intelligence technology, although na-discuss ko na to last time, pero it's just a brief review, no? Para at least dun sa mga hindi naka-attend last time, you can at least catch up with the discussion last time, no? So we have the alpha-lipoic acid. Hello? Hello po? Ayan. So narinig naman po, no? Okay. So alpha-lipoic acid. So alpha-lipoic acid is a powerful antioxidant. It's a fat and water-soluble antioxidant, no? So it aids in detoxification and works in all tissues. So lahat ng cells natin kailangan ng alpha-lipoic acid because it is a universal antioxidant. So yung mga antioxidants natin na exist ang vitamin E, yan. So vitamin C, coenzyme Q10, no? So nakakatulong siya na ma-recycle yung mga vitamins na yan para magamit ng katawan natin, ano? So yun siya. And green tea extract, yan. So it is decaffeinated yung form ng ating green tea. So kaya po yung mga medyo hindi okay sa caffeine, so okay mag-alala, caffeine-free yung ating
sa essentials, no? Even though it has green tea extract. So, baka po magtaka kayo, green tea may caffeine. So, ang mga tea po kasi, it has caffeine, hindi naman lahat. Pero yun, so, yung sa atin, tinanggal yung caffeine, decaffeinated siya. So, it is rich in polyphenols, it supports heart, liver, and metabolic health. So, yung pong polyphenols, it has an anti-inflammatory po na property. Okay? So, resveratrol, it has a benefits in bones, brain, skin, and heart health. It helps maintain healthy blood glucose. So, nakakatulong yan sa mga may diabetes, So, basically, di ba, sino dito ang mahilig uminom ng wine? So, wine is actually good for the heart, di ba? Sa Europe, umiinom sila after ng wine, after eating a fatty meal, no? So, after eating a steak, umiinom sila niyan. So, nakakatulong po siya for good blood circulation and for heart health, no? So, yan. The olive oil extract. So, we have olive root extract. So, it has tyrosol and hydroxytyrosol. Clinical study showed it has an anti-inflammatory effect. So, pag sinabi mo pong anti-inflammatory sa mga pamamaga, okay, so it also helps in reducing risk of cardiovascular diseases. Pag sinabi po natin cardiovascular diseases, yan po yung mga hypertension, stroke, heart attack, mga ganon, no? So, lahat ng may kinalaman sa puso at pagdaloy ng dugo, yan po siya. Okay, so nakakatulong po siya sa mga taong may problem sa heart, no? And yun nga, sa hypertension or merong history ng stroke, no? So, has a high risk of stroke. So, nakakatulong din siya for those people who has diabetes and who is suffering from obesity. Okay, so we also have the quercetin dihydrate. So it is a powerful antioxidant from fruits and vegetables. It enhances resveratrol effectiveness. So yun po yung sinasabi ko sa inyo na nagtutulong po yung mga nutrients na yan for them to become more effective in our body in achieving optimal health, no? Okay. So we also have lutein and hesperidine. So yung lutein and hesperidine, ang natural source niyan ay mga citrus fruits, no? So it has a bioflavonoid complex. So when you say bioflavonoid, yan yung pinaka powerful na laman ng lutein and hesperidine na nakakatulong for inflammation and for allergy. Okay? Because it has anti-inflammatory or sa mga pamamaga. Okay? So when you say synergistic, it means na pag sinama siya sa ibang nutrients, mas nadodoble niya yung effectiveness ng mga nutrients. No? It enhances the effects of quercetin and another powerful antioxidant. Okay? And routine, it helps in vascular support. So, when you say vascular support, yung sa pagdaloy ng dugo, no, sa mga veins natin. Okay? So, it helps in managing varicose veins, no? So, kaya po ako dati nung sobrang prominent yung varicose veins ko when I took cell essentials, yun, humupa yung mga ugat na dating nanggagalating ugat sa mga legs natin, di ba? If your nature ng work mo is like nakatayo, so or masyadong strenuous yung work mo, so you are prone to varicose veins, ito nakakatulong siya. Okay. So it alleviates hemorrhoids, yung mga almoranas po. Yan, so nakakatulong din yan. So it aids in controlling internal hemorrhage, so yung mga bara-bara, so kaya po nakakatulong siya sa mga ayun, may history ng stroke or may problem sa heart, no? Pero yun nga, as what I've said, so depende po, tanungin pa rin natin kasi yung mga gamot nila kasi iba-iba po ng grade ng or severity ng sakit sa puso. So that's why we still need to ask them kung ano yung mga medication na tinitake nila and then you ask pharmacist or any medical health professional before you recommend kapag sobrang dami iniinom na gamot, and if you are not sure, you need to consult us. Okay? So, ayan. It has a protective effects in the eye and in the brain, So, it also reduces the risk of retinal hemorrhage, or yung sa mata. Okay? So, when you say retinal hemorrhage, yung mga pagbabara sa ng mata. Okay? So, for prevention of cerebral accidents or stroke.
So it's very lean, it supports cardiovascular health, below pressure. So beneficial siya sa mga matataas yung blood pressure. Okay? And it also helps in reducing cholesterol levels and enhancing endothelial function or improves vessel health, no? So it also helps, it also exhibits an anti-cancer property, no? And Meriva or curcumin extract, no? So it supports in joint health, no? And blood vessels and eyes. So it has a 30 times better absorption than other formulation. When you see po kasing curcumin, yan po yung luyang dilaw, no? So yung sa atin, 30 times ano siya, more potent compared to other curcumin na formulation. Okay. So, we also have the PQQ. So, hindi na masyadong intindihin yung PQQ, pero basta yung PQQ na yan, yung pyrroloquinolone, nakakabulol siya, di ba? So, it protects mitochondria from free radicals. Yan. So, it stimulates the mitochondria production. So, yung mitochondria po kasi natin, yan po yung responsible for energy production. Yan po yung ibig sabihin nun, no? So, it is efficient as an antioxidant property, no? And it works synergistically. When you say synergistically, di ba nasabi ko na kanina, mas effective yung or mas nagwo-work yung nutrient together with other nutrients. So, and yung N-acetylcysteine, actually yan ay nutrient na antioxidant yan sa liver natin. No? So, our liver can produce its own tawag dito, yung glutathione with the help of N-acetylcysteine. So, yun siya. Kaya very helpful yan sa liver natin. So, yung liver lang naman natin, yun yung tumutulong sa pag detoxify ng mga dumi sa katawan natin. Okay? So, yan. So, N-acetylcysteine, nasabi ko na, no? Yan. Okay. So, with the Vita-Oxidant na yung mga vitamins na laman ng ating Vita-Oxidant. So kanina ang na-discuss ko is yung intelligence technology. Kasi yung intelligence technology po or the intelligence complex na formulation ay nakakasama po sa Vita-Oxidant. So right now we will be discussing about the vitamins, no? So vitamins, we have the vitamin A. So yung vitamin A form po natin is tatlo yung source natin. We have retinyl acetate, mixed carotenoids, and beta-carotene. Yung beta-carotene, yan po yung natural form ng vitamin A natin. Yun yung nakukuha natin sa carrots, yung natural form na vitamin A sa carrots, no? So yun. So, tatlong klase po yung meron tayo. Bakit kaya? So, kasi may mga tao po na hindi nila masyadong na-absorb yung ibang form ng vitamin A, kaya ang ginawa ng USANA, tatlong klase nilagay para yung ibang hindi masyadong na-absorb yung ibang form, ma-absorb pa rin well kasi nga tatlong klase yung vitamin A form natin. So iba-iba kasi po tayo talaga ng genes or nung yung enzymes natin sa katawan. So iba-iba talaga. We are mainly unique by God, no? So that's why pati sa absorption ng nutrients natin, iba-iba rin. So ang kinagandahan sa USANA, they have studied it. So they have incorporated all those forms para mas ma-well absorb natin, no? So yeah. It helps in maintaining a strong heart, no? Of course, it also helps in immune function, skin, eye, and lung health. And vitamin B, yung vitamin B po, marami pong vitamin B. So, isa-isahin po natin yan, no? So, yung vitamin B1, we have the metabolic, yung vitamin B1 or thiamine, it helps in metabolic support. So, yung sa metabolism or yung sa pag-convert nung macronutrients into energy form na usable or ginagamit sa katawan natin, vitamin B1 po ang isa sa mga nutrients na tumutulong dyan. No? So, tinutulungan niya yung mga enzymes na mag-work better. Okay? So, yeah. It also helps in cardiovascular protection or heart disease reduction. It also helps in kidney and circulation health, mental health, well-being, cognitive support. So, yung mga may Alzheimer's, dementia, so may mga psychological condition, nakakatulong po yung vitamin B1 according to studies. And it also helps in eye health.
So vitamin B2, we have the riboflavin. So yung riboflavin po, it helps in metabolic support. So kung mapapansin niyo po, yung vitamin B, basically they helps in metabolic support. Okay? So yan. So, and it also helps in riboflavin. According to studies, it reduce migraine frequency and severity. So sino dito yung may history ng migraine or um currently na suffering from migraine. No? So ako po before I have my severe case of migraine. So parang sa isang buwan halos 2 times ako nagkakaroon ng migraine ano. Pero since I started taking Essential, so ano na lang, once in a blue moon na lang talaga ako magkaroon ng migraine no? Pag sobrang puyat-puyat talaga. No? So ayun. And it also supports healthy vision. It lowers the risk of certain cancers and prevent anemia. So basically, yung vitamin B complex nakakatulong po siya mag-prevent ng anemia. So vitamin B3, it supports in energy production, nervous system function, digestion and skin health, no? So yan, nakakatulong siya sa good metabolism. And yun nga, so for digestion. So it also helps improve cholesterol level. Yan, so yung mga tawa-tawa natin sa katawan, yung mga bad cholesterol, nakakatulong yung vitamin B3. Okay? So it slows the certain heart-related conditions, no? Ayan, so it also supports memory and dementia prevention. So, and medyo marami na yung nakita yung vitamin B complex na nakakatulong sa memory, ano, sa brain health, basically. Okay, so vitamin B6, it helps maintain healthy homocysteine levels, no? So, when you say homocysteine levels, yan po yung sa, kumbaga, isa sa mga, ano, property ng ating dugo, no? So, they're responsible for better circulation and heart health. Okay? So, lahat ng vitamin B complex, almost all of them are helps maintain in homocysteine levels, no? Kaya maganda talaga siya basically sa cardiovascular support, no? So, yeah. It strengthens the immune system and it also this vitamin B6 specifically helps reduce nausea during pregnancy, yung mga may morning sickness, no? So yan, nakakatulong siya. It supports better mood and low intake is associated with increased risk of depression. So kung mapansin niyo, no, so na yung kanina rin yung isang vitamin B, ganun din. So, yeah. So kaya pag medyo feeling nyo low mood kayo, yan. So medyo increase niyo yung intake nyo ng essentials kasi yung vitamin B complex nakakatulong siya for well-being, okay? So vitamin B7 biotin, it supports the nervous system. So when you say nervous system, yung pong mga nerves natin. So kung nakakaramdam kayo ng mga pangangalay, panginimay, or yung tawag dito yung ah, tawag dyan, yung namumulikat, yun. So, yun. So, cramps, no? So, nakakatulong yung mga vitamin B complex na yan, no? So, it helps in enzyme function properly, promotes healthy pregnancy. And so, itong vitamin B7, nakakatulong siya according to studies sa multiple sclerosis. So, yeah. And it also helps lower blood sugar and total cholesterol and neurological health, no? So, yeah. In those people who are suffering from diabetes. Okay, so vitamin B9 or folate. So it is important for women who are childbearing. It helps actually the baby. So it supports the healthy fetal brain and nerve development. So sa ano po, brain development ng baby, no. So inositol. So sometimes yung inositol po tinatawag na vitamin B8 pero actually hindi siya vitamin B. Pero meron kasi siyang vitamin B-like activity. So kaya parang pinategorize na rin siya na vitamin B, no? So it supports healthy cellular function and communication. Okay, so vitamin B12. So vitamin B12, it has ang tawag po sa kanya ay cobalamin or cyanocobalamin kung naririnig niyo po or nababasa niyo sa mga vitamins, no? So it helps boost energy. It may help treat depression according to studies. It also helps those people who have macular degeneration. It improves brain, bone. It reduces the risk of defects. And it is actually used for treatment of vitamin B12 deficiency, nerve pain caused by shingles, no? So yung shingles po yun po yung kapag may edad ka na nagkaroon ka ng chickenpox, no? So ang
term po na ginagamit is shingles, no? So pag mas malala po kasi yung shingles or chickenpox pag matanda ka, so pati po yung mga nerves na aapektuhan. Kaya yung vitamin B complex nakakatulong po siya during shingles. Vitamin C. So, ayan, favorite natin yung vitamin C, di ba? So, sino bang hindi nakakakilala kay vitamin C? Ang kagandahan ng vitamin C ng Usana, so we are in ascorbate form. So, meaning, hindi siya nakakaasim ng sikmura. So, safe siya sa mga merong nangangasim yung sikmura or may heartburn or yung prone sa ulcer, no? So, safe yung vitamin C form natin kasi ascorbate form siya. So yan, so yung vitamin C basically it's an antioxidant. So buong katawan natin, lahat ng cells natin kailangan ng vitamin C for healing. Basically, because it helps in collagen production, no? And so since essential siya for collagen production, so marami talagang ginagawa yan sa katawan natin. It helps maintain healthy veins or yung mga blood vessels natin, kaya nakakatulong din siya sa magandang pagdaloy ng dugo. And yun sa mga arteries natin na yung mga arteries na yan sa iba-ibang parte ng katawan natin. So basically sa heart meron tayong arteries, di ba? So pag magkaroon ng problem sa arteries ng heart natin, so yan, magkakaroon tayo ng prone tayo sa hypertension, sa stroke, heart attack, no? So kaya vitamin C is very important. So yung muscles din natin, so it's made up of collagen, ano? So, that's why importante din siya sa muscles natin. Cartilage, tendons, bones, teeth, and skin. So, for those people who are suffering or prone to arthritis, yung vitamin C nakakatulong din siya. Okay? So, it helps in the absorption of iron. So, may mga tao po kasi prone sa iron deficiency, basically kasi kulang din talaga sila sa vitamin C. Kasi according to studies, yun nga, yung vitamin C, tumutulong siya sa absorption ng iron. So, pero yung kung ano natin yung sa essentials ng Usana, tayong iron, kasi basically, in our diet, iron is very abundant. So, we just need those nutrients na makakatulong sa absorption. At isang na nga dun ay vitamin C, no? So, it also promotes proper function of the immune system, no? And it helps reduce the risk of lung infection or stroke, no? And so, it also has vitamin K. So, yung vitamin K natin, dati po isang klase lang yung vitamin K natin. Ngayon, vitamin K1 and K2. Kasi nga, as what I've said, may mga tao na hindi masyadong na-absorb yung isang form lang ng vitamin. So, kaya ang sana ginawang dalawa. Okay? So, it is beneficial for bone mineral density. So, and it helps in blood clotting or yung mga taong prone into bleeding. So, nakakatulong yan kasi yung vitamin K, it's a clotting factor po, no? So, pampaampat siya. And it also helps in vascular health or sa pagdaloy ng dugo. Pero yun po, kung kayo po ay meron po kayong kakilala or kayo mismo ay umiinom ng gamot para pampalabnaw ng dugo, yun po, kailangan po ipagpaalam muna po natin sa doktor kasi baka mamaya po yung pong mismong gamot na iniinom niya ay may interaction po sa vitamin K na meron ang cell essentials, no? Kaya ayun. So pagka po, tanungin muna po talaga natin yung mga clients natin, ano po yung sakit nila, ano po yung gamot nila. So kung meron silang mga pampalabnaw ng dugo or blood thinner na tinatawag, so i-confirm muna po natin kung okay lang na mag-take sila ng cell essentials kasi may vitamin K yung cell essentials, ano? So, yun. Vitamin D3, so yung vitamin D3, yan po ay nakakatulong sa absorption naman ng calcium, no? So, alam naman natin ng calcium is important in our bone. So, yan. And it also supports healthy cell growth as well as muscles, no? And sa puso natin and sa immune function, no? And according to studies, vitamin D also helps lower the risk for cancer. Okay? We also have vitamin E. So yung vitamin E natin, we have the mixed form of vitamin E. It's mix ng D gamma, D delta, and D beta overall. Pasensya na maingay, no? So nasa restaurant kasi ako. And so yan. So it helps maintain long-term eye health and basically antioxidant yan. So kaya pag sinabi mong antioxidant, it lowers the risk
for aging, no? Di ba? The word is for aging. I mean, it actually helps na mas mukha tayong bata. So, and basically, ganun din sa mga cells natin. So, hindi madaling tatanda yung cells natin. So, it means na nakakatulong talaga siya to maintain overall health din talaga. And pag sinabi mong antioxidant, it fights free radicals. So, yung mga free radicals, yan yung sumisira ng mga cells natin, ano? Kaya nagiging prone tayo sa mga sakit, no? So, yun. And yung antioxidant, nakakatulong din talaga siya mag-fight ng mga cancer cells or mga toxin sa katawan. So, tinutulungan niyang mag-repair and mag-regenerate yung cells natin. Okay? So, we also have other nutrients. Ito yung mga, ano naman, mga phytonutrients na tinatawag. So, we have lutein. So, yung lutein, it acts as a filter for blue light to aid clear vision, no? So, para po siyang filter sa mata natin para hindi po hindi mag-cross yung UV rays sa mata natin. So, tinutulungan niya na ma-block yun para hindi masira yung, ano natin, yung cells, yung mismong retina natin, no? Yung, ano ng mata natin, protection ng mata natin. Right? So, and it also helps support healthy skin, ano? So, kaya mga nag-view sana mukhang bata, tama ba, no? So, ang uso na talaga ngayon ay reversal aging, no? Yan. And we also have lycopene. So, lycopene po yung galing sa tomato, di ba? So, yung tomato, it's an antioxidant at nakakatulong din siya for heart and skin health. So we also have choline. So yung choline, it aids in the transmission of nerve impulses from the brain throughout the central nervous system. So basically, yung choline importante siya sa brain health. Okay? So pansinin niyo po yung mga vitamins ng bata, may choline po dyan kung babasahin niyo, no? Kasi very important siya in memory. Okay? So it also supports liver function and it helps maintain healthy homocysteine levels. Narinig na naman natin sa homocysteine levels, no? So basta pag sinabi mo homocysteine levels, yan ay component ng dugo na importante sa puso. Okay? So basta importante siya sa pagdaloy ng dugo. Eh, ang heart natin, yun yung important organ na tumutulong sa blood circulation. So imagine niyo lang kung hindi maayos yung homocysteine level natin, 'di ba? So maraming organs na maapektuhan. Okay? So, coenzyme Q10, actually meron tayong coenzyme Q10 na mas higher ang content, yun yung coquinone, pero basically, sa Cell Essentials, meron yung coenzyme Q10 content yan, ano? Pero hindi ganun kataas. Kasi yung coenzyme Q10, isa po yan sa favorite ko. No, coenzyme Q10, it's an antioxidant. It helps protect against damaging oxidative stress, no? So, basically, yung mga kinakain kasi natin, yung lifestyle natin, yung mga UV radiation, it actually causes oxidative damage. So, yung mga antioxidants na yan, tinutulungan po nilang mag-repair and regenerate yung mga cells natin. Kaya, yung coenzyme Q10 na yan, buong katawan natin gumagamit yan kasi yung coenzyme Q10, it's actually an enzyme that helps convert energy. So, maraming organs tayo na kailangan ng energy. Actually, lahat ng organs natin kailangan ng energy, tama? So habang umeedad tayo, bumababa yung levels natin ng coenzyme Q10, kaya kailangan natin ng supplementation. So, it helps in cellular health and function, no? And yun, sa heart and muscles. So, basically, yung mga major organs like our kidney, heart, no, muscles, yan. So, yan yung mga liver, no. So, yan yung mga may higher requirement ng coenzyme Q10. Okay? And kung may kakilala na kayo na nagtitake ng mga gamot para sa cholesterol, yung mga statins, yung mga rosuvastatin, simvastatin, ganyan. So, nakakababa po kasi na yun ng coenzyme Q10 level sa katawan. So, kaya po, maganda na mag-take sila ng Cell Essentials or ng coquinone natin para ma-replenish po yung coenzyme Q10 sa katawan. Ano? And according to studies, the coenzyme Q10, it helps those people who are suffering from Parkinson's. And so, actually, that would be all for tonight. So, ito yung mga recommendations lang, overall recommendation ng session natin. So, actually, share it for those people who are stressed and those who have fatigue, no? So, lahat naman tayo nasa-stress, nagpapagod, no? So, kailangan talaga natin yan, no? So, those who are workaholics, no? Alcoholics and smokers,
Yan, yung may high pollution and toxins, poor immunity and obese people. And yan. So anyone above 18 years old who wants to achieve optimal health. So basically, yun nga, nabanggit ko na kanina, yung basic nutrition na kailangan natin on a daily basis, nandiyan sa Cell Essentials, no? So for children, ang kailangan po nila is yung use animals kasi po magkaiba po ng nutritional requirement ang adult tsaka ang pedya, no, ang bata. So, kaya yung counterpart po ng Soul Essentials natin is yung use animals. Then for, adolescents or teenagers, body rocks, no? Pero yun dito sa Pilipinas, bags. Pero yun sa ibang countries meron. Yan. So, for pregnant women naman, meron tayong specific na nutrition na kumbaga, pang-pregnant women na Soul Essentials, yung prenatal Essentials, no? Hindi rin siya available sa Philippines, pero ayun, so may mga ano tayo, alam nito, mga brand partners tayo na nasa ibang bansa. We can ask them to help us purchase the prenatal essentials kung kailangan niyo po, no? So, yun. So, if with disease and medication, consult medical doctor, as what I've said, no? Or your pharmacist if you want to confirm if safe or, I mean, kung pwedeng inumin or hindi ba makakasama pag mag-take ng essentials dun sa mga nasabi ko kanina na may serious health condition, no? And ito lang yung, yung pinaka-tip ko, no? So, basically, yung sa essentials po natin, kasi po yan, di ba it comes in big packaging, no? So, nabanggit ko na to last time, pero yun, makatulong din sa inyo, no? So, dito kasi sa Pilipinas, masyadong mainit, di ba? So, every time you open the bottle, kasi the more often na i-open yung bottle, nag-oxidize po siya kasi napapasukan ng hangin, ano? So, kaya po, medyo umiiba yung kulay nung vitamins natin. So, ang gawin nyo po, ang advice nyo po sa mga clients ninyo, they transfer it into a smaller bottle, no? Yung tightly sealed, or pwede rin naman sa Ziploc, yung iinumin nila within the day, or within the week, basta i-doblehin lang yung Ziploc para to make sure na nakaseal siya, hindi siya pasukin ng hangin, para hindi po mag-oxidize yung tablet, no? So, kasi minsan, di ba, kung na-encounter nyo na may mga clients tayo na nagsasabi na parang iba yung kulay, hindi iba yung kulay. So, yun, nag-oxidize po kasi. So, kaya, at saka po, ilagay nyo po sa ref. Kasi po, dun lang sa baba, wag sa freezer. Sa baba lang, sa may gilid, lagay nyo po yung mga vitamins po natin para po hindi siya masyadong naiinitan. No? So, ako po, yung family namin, lahat po ng vitamins namin nasa ref po siya. Yung mga na-open na. Tapos yung mga iniinom po namin, tina-transfer namin sa maliliit na bottle lang. 1 week po, nire-refill po namin yon para hindi mo nga parating ino-open yung bottle, no? And yon yung pag nagtitake tayo ng essentials, di ba, kung mapapansin nyo kayo mismo pag nagtitake kayo, di ba, medyo iba yung kulay ng ihi. So, because of the vitamin B complex po yun, no? So, minsan iba-ibang kulay, minsan madilaw, minsan medyo yellow, green, ganyan. So, depende po kasi kung gaano na-utilize po yung vitamin B complex natin. Kasi yung vitamin B complex po, water-soluble vitamins po yan. So, anything na hindi mo po magamit ng katawan natin, i-excrete po through urine, no, sa ihe. Kaya po lumalabas po doon yung kulay. Pero yun po, it's all about anticipation. Sabihin nyo lang po sa kanila na ganun po talaga yung kulay. And you drink a lot of water when you are taking, kahit naman hindi ka nagtitake ng vitamins, we really need to take a lot of water, no? So, yun. And ano pa ba? Yun. So, yung mga medicines to watch out for, na hindi po tayo basta-basta dapat nagre-recommend, no? So, for example, meron kayong mga na-encounter na, yun nga, mga gamot para sa blood thinner. So, yan, i-confirm nyo po. And those people who have kidney problem, nasabi ko na, kasi po, yung may mga kidney problem, hindi na po nila kayang ma-excrete masyado yung mga ini-intake po natin kasi nga hindi na functioning well yung kidney. So, kaya po may mga restriction na sila when it comes to diet, no? And ayun, so basically, yung mga warfarin, ganyan. So, yun, mga ano po yun, may mga interaction kasi yun. So, and pag nagtitake po ng antibiotic, no? So, pag nagtitake po ng antibiotic, i-advise nyo po na at least 3 hours yung gap, no? 3 to 4 hours. For example, tinitake nila ng morning, sa tanghali nyo lang po painumin.
So kasi kung may interaction yung mga minerals, no, na meron sa cell essentials, sa antibiotics, no, yun. And yung mga milk containing po natin na ano, na mga ano rin, iniinom natin, meron din siyang interaction sa antibiotic, basically because of the calcium, no. So yun siya. And ano pa ba? So basically wala naman na, yun lang yung mga reminders ko. So if you are not really sure, you need to consult a medical professional. So yun, I'll be opening the door for question and answer. So thank you very much. I hope you have learned from me. So yun lang po. Thank you. Ayan, thank you so much po, Coach Len. Napakadami po talaga namin natutunan at saka ang galing, no? Ang galing ng intelligence technology na ah, dahil yung ating katawan ay iba-iba, talagang nag-provide talaga sila ng iba't ibang form of vitamins para kung ano yung talagang ma-absorb ng katawan natin. Napaka-amazing talaga ng product. Lalo na yung vitamin A, no? Ang dami pa rin yung vitamin A na ino-offer. Para kasi pala, hindi lahat pala ng katawan natin na-absorb yung yung vitamin A na nandoon. So, meron siyang sub na pwedeng ma-utilize ng katawan natin para ma-absorb. Ang galing talaga. So amazing. Ayan. Thank you po, Coach Len. At kung meron po tayong katanungan, we can entertain po few questions, sabi ni Coach Len. So, meron po ba tayong katanungan? I-drop na lang po natin dyan sa ating chat box. Meron po ba? Ayan. Wala na po ba tayong katanungan? So, ayan, I think clear na po sa lahat ng ating ayan, meron po siyang katanungan. Ayan, sabi niya, ano po pala yung explanation kung paano, ano yan, nakaka-help ang sensation sa may migraine. Thanks po. Ayan. Ayun po, naghanap po kasi. So yun, so basically po yung ano, Yes po. yun. So, yun basically po yung vitamin, isa sa mga vitamin B natin, nakakatulong siya to prevent, according to study, nakakatulong po siya mag-prevent nung migraine attacks po. So, kasi 'di ba, as what I've said, generally, yung vitamin B complex, nakakatulong siya sa magandang pagdaloy ng dugo. So, pagka po kasi may migraine tayo, hindi maayos po yung pagdaloy yung oxygen supply sa brain, kaya po, kumbaga may restriction ng oxygen supply, that's why nagtitrigger ng migraine. So, since yung ating cell essentials, it has a complete nutrition for good blood circulation. So yun, nakakatulong siya na maayos yung daloy ng dugo sa buong katawan natin, including sa brain. Kaya kapag kasi maayos yung daloy ng dugo, syempre may enough oxygen supply. Tama? So pag may enough oxygen supply, so hindi ka prone sa migraine. So malinaw po ba? So, basically, kasi pag may migraine, restricted po yung oxygen supply sa blood vessels natin sa brain. Kaya nagkakaroon ng migraine attacks. So, yun siya. Galing naman ang pagkaka-explain ni Coach Len. Talaga palang ah, may deliver natin sa mga client natin, customer natin, kung paano niya matutulungan ng essential, yung mga may taong na. Ayan po, meron pa rin po dito na, ayan po, hello po. Ask ko lang po kung yung sana, ano yun? Ask ko lang po kung yung sana lang po ba ang patented na supplements. Ayan po ang Yung tanong. ano po, yung in terms po sa intelligence technology. So, yun pong intelligence technology na in-explain ko po kanina. Kasi po, di ba, yung katawan natin, it can actually produce antioxidants on its own dun sa cells natin, no? Pero, ano lang siya, limited lang yung kaya niyang gawin. Pero meron tayong tinatawag na exogenous, yung exogenous na mga intelligence complex, no, yung kaninang mga binanggit kong mga intelligence complex, tinutulungan niya pong ma-stimulate yung cells natin na mag-produce ng mas maraming antioxidants. Kasi po yung antioxidants, the more antioxidants po na meron tayo sa katawan, mas matutulungan niya pong mag-repair and regenerate yung cells natin. Kasi yung cells po natin, di ba, it's functioning 24/7. Ginagamit natin yan, gumagamit yan ng energy.
So, nasisira po yan. May mga damages yan. So, since yung antioxidant, it actually helps in repairing, yun nga, kasi pina-fight niya yung free radicals na yun. So, naiiwasan po yung masyadong maraming damage sa cells. So, kung less yung damage sa cells, so hindi po tayo prone na magkaroon tayo ng health problem. Kasi pagka po nadadamage yung cell po kasi yung pinakamaliit po na parte ng katawan natin eh. So, yan yung bumubuo ng organs, tissues natin. So kapag po kasi, para po siyang sunog, pag nag-umpisa sa maliit na sunog, pag lumaki ng lumaki yung sira or yung sunog, matutupok yung organ na yun. Ibig sabihin, bibigay yung organ na yun. Kaya prone ka sa mga degenerative diseases like hypertension, diabetes, stroke, and so on, 'di ba? So kaya yun yung beauty kung marami tayong antioxidant sa katawan kasi nire-repair and nire-regenerate niya yung katawan natin para maging brand new ulit. Ready na ulit siya sa hamon ng buhay kinabukasan. No? Kaya pero importante pa rin po tulog ha. Hindi yung supplement ka ng supplement tapos di ka natutulog. Yung katawan po natin kasi, ano po yan, meron po, kailangan po niya ng pahinga para mag-repair siya. So imagine mo kung hindi ka natutulog, hindi nakakapag-repair yung katawan mo. So yun, so ang pinaka-ideal po talaga is 10 o'clock ng gabi, tulog na dapat tayo. So at least 6 to 8 hours na sleep. Pero basically, mas ideal kung 8 hours sleep ka. Pero dahil sa maraming hapon sa buhay, hindi natin kayang matulog ng gano'n, tama ba? So ayan, pero since may antioxidants, nakakatulong siya kahit papaano. Pero yun, so kailangan po kahit nagtitake tayo ng supplements, we still need to drink a lot of water. We need to sleep, quality sleep. Pero yun nga, maganda pag nagse-essentials ka, masarap ang tulog mo. Ba ako po yung una kong naramdaman kasi insomniac po akong tao, no? So yun. Ayun, yun siya. And at the same time, kailangan pa rin natin kumain ng healthier food, no? So, kasi kung marami tayong kinakaing unhealthy food, so it causes damage in our cells. Kasi po yung free radicals na gagaling po yan sa maraming factors like yung pollution, yung lifestyle natin, yung kinakain natin, 'di ba? Yung stress natin sa buhay, meron tayong stress outside. May ganun. May hugot yan. So, may inside, o, di ba? Marami kang panglaban pag may antioxidants ka. So, yun lang. Okay. Ano po yun? Mas Napaka-clear preferred po daw ang talaga. stem cell. Actually, ma'am, yung stem cell kasi, somewhat ano pa rin siya. Somewhat, yung ginagawa ng stem cell, ganun din yung ginagawa ng cell essentials. So, yung stem cell kasi, tinutulungan din niya ang pinaka-concept kasi ng stem cell is, tinutulungan yung cells natin, no? Na ganun din, mag-produce ng antioxidants. So, basically, ganun din yung ginagawa ng USANA. Although yung stem cell, meron po kasi tayong tinatawag na stem cell na ginagamit talaga to a specific therapy. So, for example po, meron po akong friend na meron siyang, ano nga to, meron siyang, kalimutan ko yung condition niya. So, basta meron siyang condition, so kailangan niya ng stem cell therapy. Pero that is specific that is specific therapy for certain condition. No, so yun siya. Hindi naman tayo lahat kailangan ng stem cell therapy eh. No, pero yung concept ng cell essentials, ganun din yung concept no, nung stem cell. So naririnig ko po yan, yung stem cell na yan, yung stem cell na supplement. Tama po ba? Pero ang stem cell po kasi, it's actually, most of the time, ginagamit siya for a transplant. For example, may problem ka sa bone marrow. So stem cell, na transplant yung stem cell, doon mismo sa bone marrow. So it needs a procedure. So yun siya. Yun po. Ayan. Thank you so much po. Na Napaka-clear ano po talaga. ba? Malinaw po ba? Malinaw? Okay. So for And teens can take half dose of essentials. Basically po depende po sa edad at saka sa weight, sa body weight, no? So yung body weight niya kung medyo pang adult na yung body weight, pwede naman po, pero po as much as possible pa rin, we recommend sundin po natin yung age requirement na nakalagay dun sa label. Kasi as what I've said, iba po talaga ang nutritional requirement ng adult tsaka po ng pedya. No? So may mga form po kasi ng vitamins na pangbata, meron pong pangmatanda. So yun.
Pero yung pamangkin ko, nung nag-18 years old siya, kasi yung 18 years old medyo considered pa rin siya na, ano, na pedya eh. Pag 19 years old, yun yung adult na. Pero pinati ko na siya ng essentials kasi basically matangkad naman siya. Tsaka yung mismong build niya, ano na. Pero yun, so meron, kaya po meron tayong mga formulation na specific for the certain age kasi yun po yung akma dun sa nutritional requirement na kailangan po ng mga edad na yun. So yun po. Ayan, thank you so much po. Ayan, meron pa po ba tayong katanungan? If you can entertain po Pero na ayun po, sorry ilang taon po ba yan, Miss Laurel? Ilang taon po yung iinom? ilang taon daw po yung Ilang taon po? 15. Ano po yung body weight niya? Saka yung height? Sige po, i-PM nyo na lang po ako para ma-ano rin natin. Ma-check natin. 5'4". Babae po, lalaki. Medyo matangkad nga, boy. boy. Ano po yung weight? Ano pong weight? Pang-adult po ba yung weight niya? Wala naman po itong health condition. 55, pang matanda nga. Parang wala pong health condition? Any health condition? Wala naman po. Basketball player po siya. Okay. So wala po, walang health condition. Sige. Apo. Thank you. I-double check po natin muna sa nutritionist. Bigyan niyo po muna po kami ng profile nung anak niyo po para at least ma-study muna na din natin kung okay. Pero basically sa tingin ko, since 5'4" siya, tapos 55 kg. Pero we double check with the nutritionist kasi sila pa rin yung medyo mas nakakaalam ng ano po. Pagdating in nutrition, i-double check lang natin para sure din po tayo. Kasi pag po kasi din teenagers, since they have, ano kasi, nandyan yung puberty age, no? So, some of the intelligence technology, baka po hindi pwede. Kasi it can be, hindi naman natin sure, pero hindi kasi siya studied na okay siya sa teenagers eh. Since may intelligence technology po tayo, tingnan muna po natin kung ano siya, okay siya. Double check lang natin. Okay. Yun po. Salamat po. Ayan. Meron pa po ba tayong Welcome. katanungan? Kung wala po, let's end up po yung ating session. Yan. Coach, if hindi talaga available yung prenatal, okay din po ba Still essentials. Double check po natin sa sa OB kasi minsan po hindi muna nila pinapatake ng multivitamins on the first trimester. Kasi meron pong mga uh, pregnant women who are prone to miscarriage. So they don't recommend multivitamins on the first trimester. So usually po on the second trimester nila pinapatake ng po ng full-blown na multivitamins. So basically on the first trimester usually ang pinapatake po nila is yung folic acid, ganyan. So minsan po yung pinapatake na rin ng calcium. So depende po sa assessment nila. So meron din po, kasi hindi natin alam kung ano po yung kung ano po yung status ng pregnant women. So to be safe, ipa-double check po natin sa OB kung okay lang na nabigyan sila ng multivitamins na on the first. Yung sa essentials naman, ano naman siya, okay naman siya, mas akma lang kasi yung prenatal kasi meron yung may iron kasi pagka po pregnant women they require iron na content, no. So yun, kasi they need a higher requirement for iron kapag during pregnancy. So kaya meron tayong prenatal yun. And pero basically yung iba naman pinapayagan. Basta usually ang napansin ko, they don't allow on the first trimester. On the second trimester, pinapayagan naman. Yan, so yun. Yan, so thank you so much po, Coach Len. And with that po, we're ending our question and answer portion po. And certificate po tayo ng award, Coach Lee.
Yan. So, paunanan po natin na maraming ng pasasalamat si Coach Len for insightful ng ating training tonight. Ito po, Intensity Certificate Appreciation, proudly presented to Lerna Riodique Oliva for her invaluable contribution in imparting her expertise and leadership knowledge intensities. Online Kickstart Monday, dive into the vital antioxidants, how to share essential this holiday season. Held via Zoom on the 15th of December 2025, her generosity, professionalism, and lasting impact are deeply appreciated. Signed, Intensity Mentor. Tapos pa tayo with Coach Len. Yan. Papicture pa tayo with the certificate. My Coach Len. Hello po, Coach Lee. Next po is magpa-picture po tayo with the whole team. Yan, picture po tayo with the whole team. And let's smile. Coach Lee, pa-assist po. Ayan, nakamute pala ako. Ayan, so let's all turn on our cameras, guys. Ayan. Alright, dami naka-turn on. Page 1, smile. Okay, so page 2, smile ka lang dyan. Baka nasa page 2 ka. Smile. Alright, back to you, Coach Maribel. Yan. Thank you so much po again, Coach Len. Ayan po. Meron po tayong few announcement.